Do you feel the vibes? Kumusta mga kabiyahero sa mapagpalang umaga sa atin lahat. So wala tayong i-unbox ngayon sa video na to at wala rin tayong i-review. Ayan. Pero meron tayong DIY dito sa loob ng bahay. So bumili ako ng ball valve para doon sa linya ng tubig natin, no. So pakita ko sa inyo yung ating i-DIY ngayong araw na to sa dito sa ating bahay. So tara, samahan niyo ako. Okay. So ito yung ating i-DIY mga kabiyahero. Pinutol ko na siya. Ayan, pinutol ko na to. Kasi ito dati nandito. So hindi ko siya mahihila at maililipat kasi mahaba. Kaya pinutol ko siya muna. Then bumili ako ng ito extension ng pang media. Ayan. Then dito pinutol ko na rin silang dalawa. Dati magkadugtong para mailagay natin itong ball valve. So bakit tayo bumili ng ball valve? Meron naman tayo dito isa pa. Ito. So dati ito wala to. Direct lang 'yan. So pag nagsasahod tayo ng tubig, paakyat. Yan. Yun yung linya niya, paakyat doon sa taas sa drum. Yan sa 4th floor, no. Doon yung drum natin. So pag puno na yon, sasara natin yung itong ating circuit breaker, no, kasi ito yung kanyang linya sa motor. Ayan. Ito sa motor yan. So pagka puno na yung drum, kinabukasan, ubos na. So yun pala, pagka patay natin ng motor, yung tubig na naipon sa drum, bababa dito sa linya na to. Diretso dadaan dito sa motor. Ayan, sa motor na yan. Tapos itong linya na to pababa hanggang doon sa pinababa. Kaya naubusan tayo lagi ng tubig. So naglagay ako nito ball valve na to. Ito yung una. So kita nyo, di ba nakataas? Ayan, nakasara yan. Para yung tubig dito sa linya galing sa baba is naka-stack up lang. So pagka binuksan ko yung motor, binaba ko to, angkat agad yung tubig. Dati kasi dito, ayan, nagbubuhos ako. Ayan, nakita nyo, no? Binubuhos ako to ng tubig, pero syempre bubuksan ko muna to para yung hangin sa loob ng PVC galing sa baba is aakyat yung tubig kasi binubuhusan ko nga to. So hinihigop niya yung hangin para umakyat yung tubig. So ayan. Ngayon hindi na kasi pag nakasara to, naka-stack lang yung tubig unless magpatay ang may nilad ng tubig. Tapos nagbukas ako na walang tubig na dumadaloy kasi nga nagpatay sa may nilad. So babalik tayo, magbubuhos ulit tayo dito. Pero pagka stable naman yung tubig ng may nilad, so di na natin kailangang buhusan to. Nakataas lang yan. So bakit tayo nagdagdag pa ng isang ball valve? Kasi pag nagsasahod ako sa CR ng tubig, pag puno na yung mga drum, may laman yung mga drum sa CR, no, iba pa yung main sa may taas. So pag puno na yung mga drum ko sa CR, pinapatay ko na. Ngayon yung tubig doon sa taas is nababa doon sa linya ng CR tsaka doon sa linya ng lababo ko. Yan, naglilik yan kasi hindi ko yan mapalitan gawa nung maliit yung alawan sa ilalim. So kailangan ko siya tiktikin para mapalitan ko yung bagong linya nung ayan, para sa na yan, para sa kusina natin. Yan, yung linya ng tubig na yan. So kailangan ko matanggal yan para mapalitan. Maliit yung alawan sa ilalim. So hindi ko siya matiktik kasi wala akong gamit. Ayan. So then CR din, ganun. Nabasag yung parang ball doon sa may flashing niya, no, na yun yung nagsasara pagka naangat na yung tubig. Wala yun, putol yun. So continuous yung agos ng tubig doon sa tank niya sa may flash. Tapos nasasayang lang. Kaya naglagay tayo ng isa pang ball valve para pag puno na yung tubig sa CR,
iangat na natin to para yung tubig nandun lang naka-steady sa drum sa taas. Ayan. Kasi pag nagsasahod ako ng tubig, mga kabiyahero, pag puno na yung dalawang drum ko, papatayin ko na yung motor. So walang tirang tubig doon sa may drum. Kung meron man konti. Ngayon, ang problema, pag naubos naman yung tubig ko sa CR, bubuksan ko uli yung motor. So dahil doon, lumalakas yung konsumo natin sa kuryente. Kaya ang ginawa ko para ma-solve yung problema, eto, nagdagdag tayo ng sa pang ball valve. Tapos, ipupunuin ko na lang yung drum sa taas. Instead na dito ako nagpupuno ng tubig sa CR lang. Kasi after 2 days, magbubukas na naman tayo ng motor para lang magsahod. Tapos patay, 2 days bukas uli. So at least eto, pagka finull natin ng tubig yung drum sa taas, hindi na tayo magbubukas ng motor. Ito, yan, hindi tayo magbubukas niyan. Ito yung motor natin, no. Ayan, nakasapi kasi yung kapote ko at basa. So, ang mangyayari, dito na lang tayo lagi magbubukas pag magsasahod tayo ng tubig sa CR. Unless, pag said na yung tubig doon sa drum sa taas, saka lang natin bubuksan yung motor. So, sa way na yon, instead na every other 2 days tayo magbubukas ng motor, siguro mga 3 days, after 3 days tayo magbubukas na lang, or baka a week pa, no? Kasi malaki naman yung drum dun sa taas. Pag napuno yun, kaya niyang punuin din yung dalawang drum ko sa CR ng dalawang beses. So kung sa isang linggo, dalawang beses pinupuno yun, hindi na tayo magbubukas ng motor every 2 days, di ba? So magiging once a week na lang tayo magbubukas ng motor para mapuno lang natin yung tubig sa drum. Ayan. So ito, pakita ko sa inyo yung ating tubig sa drum. Pasok tayo sa bahay. Bagulo yung ating bahay, no? Ayan. So yun yung sinasabi kong drum. Ayan, may balde tapos may isa pang malaking drum. So apat na yan, pag puno yung drum natin sa pinakataas, kaya niyong punuin tong dalawa ng tigdalawang beses. Ayan. So ito kasi every 2 days, bawa ngayon magbubukas ako ng tubig, pupunuin ko to, tapos papatayin ko na yung motor pag punuin yung dalawang drum sa yung balde. And then Wednesday, magbubukas ulit ako ng motor pagka naubos na yung tubig dito, kasi dito na ako nag-stock ng tubig instead doon sa taas, no, sa pinaka main niya. So pakita ko na sa inyo yung tubig, yung tangke natin sa taas. So akyat tayo. Ayan. So ito yung ating pinaka main na drum na malaki, no. So ayan. So ito, isang puno na ito, kaya niyang punuin yung dalawang drum sa baba sa CR ng tig-dalawang beses. Ayan. Kaya mas makakatipid tayo kung pupunuin natin to, tapos papatayin natin yung kinakabit natin na bagong ball valve. Ayan. So samahan nyo ako magkabit nito, mga kabiyahero, no? Kasi uulan na. Ayan, kita nyo. Madilim na yung langit. So kailangan natin ito matapos para malagyan na natin yung drum sa taas ng tubig, o puno na natin yon, at matas na rin natin kung maglilik. Ayan, so wala pa siyang tiplon. Ayan, wala pa siyang nail text. Inabit ko lang muna siya, tsaka eto nga, sinukat ko kung magtatabas pa ba ako, kasi pagka once na masara natin to, ayan, medyo kapos siya ng konti or kayang masagad. Ayan, kasi tatagos pa naman niya sa loob pagka siniksik pa natin. Ayan. So pinakita ko lang muna sa inyo bago ko ituloy na ito yung ating gagawin ngayong araw. Yan, wala muna tayong unboxing, wala tayong review. Ito lang muna, DIY muna tayo sa bahay natin.
Ubusan tayo ng tiplon mga kabiyahero. So, etong nilagyan natin, no, baka ulitin na lang natin. Kasi hindi maganda yung magdudugtong tayo. So, mas maganda yung buo. Pati yung kabila na rin nalagyan natin. So, ang gagawin ko mga kabiyahero is kakabit muna natin yung ball valve pero hindi muna natin to galaw. Ayan, so kakabit natin tong ball valve, ayan, dito. Pero hindi muna natin muna ito lalagyan ng Neltex. Kasi gusto ko ma-sure kung walang leak doon sa dito sa pagitan, no. Yan, dyan, tsaka dito sa kabila. Ang mag-leak yan dito kasi nga wala pa siyang Neltex. So pagka tama yung tsuri natin, no, na walang nag-leak dito, so goods to. Kasi yung ginawa ko yung isa na yon, nag-leak siya nung nakabit ko na. So wala akong choice. Mabuti na lang is nagawa ko pa tong pihitin, no. Hindi pa siya ganun kadikit kaya nabaklas natin. So para hindi maiwasan na yon, testing ko muna to. Then bubuksan natin yung gripo para may tubig na dumali. Tapos titignan natin kung may tubig na magdilik dito sa dalawang pagitan na to. Pag wala, then saka natin siya lalagyan ng Neltex dalawa. Yan. Then fix na natin. Test muna natin siya mga kabiyahero. So yun nga yung nangyari sa ating Chery mga kabiyahero. Walang leak na dumaan dito, no. Ayan. So mayroon dito sa gilid. Ayan, kung nakita nyo, no. May tubig pa. Ayan. Kasi wala pa tong Neltex. Magkabilang gilid. Ayan, nakita nyo. Tubig. Kaya dyan tatago sa tubig. Dyan mag-leak. Pero itong ginawa natin is okay na. Wala nang maliit na butas na pwedeng daanan ng hangin at the same time ng tubig para magkaroon siya ng leak. Ayan. So, sara na natin to. Lalagyan na natin ng Neltex. Tanggalin na natin to, patuyuin natin ng konti, then close na natin pareho. Ayan. So, sa ganitong way, malaki ang matitipid natin sa bukod sa tubig, sa kuryente, kasi mapupuno na natin yung drum and then isang beses na natin bubuksan yung motor. Tapos magsasahod na lang tayo sa CR. Ito na lang ibababa natin yung isa, yung ayan, hindi na. Then pag nakapuno na tayo sa CR, sara natin uli para yung tubig dito lang siya naka-steady. Hindi na siya dadaloy uli dito. Yan. Pupunta sa CR at sa lababo sa kusina. So dito lang siya. So anytime pag maubusan tayo ng tubig sa CR, ito na lang bababa natin. Diba? Ayun. Instead na every 2 days tayo nagbubukas ng motor, magiging once a week na lang, no? O every 4 days na lang tayo magbubukas ng tubig. So malaking tipid 'yon sa ating kuryente. At the same time, sa tubig na rin. So ayan, ano muna natin 'to, baklasin natin para malagyan natin ng Neltex. Or patuyuin muna natin bago natin lagyan ng Neltex. Oh my God! Wow! So ito na yung ating final result mga kabiyahero. So nalagyan ko na siya ng Neltex magkabilaan. Ayan, kita nyo. Bakat. So patayin muna natin siya ng ilang oras, no, bago natin buksan yung motor para makapuno na tayo ng tubig doon sa drum natin sa taas. So yan ang ating video for today. Ayan ang DIY sa gripo. So pagbubuksan natin, pag halimbawa wala ng tubig yung yung drum, ayan, bukas tayo ng circuit breaker, gagana yung motor, baba to para makita yung tubig, tapos dito baba. Pag napuno na yung drum sa taas,
patay ng circuit breaker, taas to, taas to. Pag naubos yung tubig sa CR, ito lang ibababa natin. Pagka puno na, then tataas natin ulit. So, yan ang ating DIY. Tapos na tayo mag-lunch mga kabiyahero. So, ngayon, titest na natin siya. Bubuksan natin yung motor. And then, punuin natin yung drum sa taas. And check natin yung ating kinabit na ball valve kung may leak ba siya o wala. So, tara, samahan nyo ako at i-check natin. Yeah, boy. So, ito na siya mga kabiyahero, no? Na final result na. Ayan. So, bubuksan natin yung circuit breaker. Ayan. Tapos, yung ball valve na dilaw. Then, eto. Para tuloy-tuloy yung pag-akyat ng tubig doon sa taas. So, na natin to. So, check natin kung may nag-leak. Ayan. So far, wala naman. Goods yung ating DIY mga kabiyahero. Ayan. So, dito nga lang, medyo humaba siya, no? Nakita nyo yung uwang, ayan, no? Yung blue. Dapat nagtabas pa tayo ng konti para umusog siya. So ngayon, tignan natin sa CR. Ayan. So sabi ko nga nung una, pag binubuksan ko yung drum ko, yung motor, ito lang yung nilalagay ko ng tubig. Hindi ko na pinupuno yung drum sa taas. So, pag naubos itong mga to, bubuksan ko muli yung motor. Sayang sa malakas sa kuryente. Bakit na lang hindi punuin ko na lang yung drum sa taas after neto malagyan. Tapos, pag naubos to, may tubig pa dun sa taas. Bubuksan ko na lang yun para hindi na yung motor, yung paanda rin natin na para makasahod ulit. And then, ito nga pala yung sinasabi kong bola. Ayan. So, naputol siya, no? Kasi pag umakyat yung tubig yan, sa ganyang level niya, ito kasi yung sa baba na yan, mag-close yan para yung tubig hindi na aakyat. So, dahil sa naputol siya, tuloy-tuloy yung akyat ng tubig. And then, ito, yung kanyang kasing yung kanyang on and off, doon sa ilalim, no, is lustrate na. Ito dapat yung ikakabit natin. Ang problema, wala tayong tools para baklasin yung, ayun, nakakabit sa ilalim na yan. Kaya hindi natin ito kaya hindi natin yung mabaklas para ikabit to. So pag nakabit natin to, kahit hindi natin ayusin to, meron naman siyang gumagana yung lock niya, ayan, no. Diba? So, hindi ko na muna siya sinara para pag gagamit tayo ng CR, bubuhusan ko na siya ng tubig. So, ito yung ginagawa ko ngayon. Subuksan ko lang to. Tapos, yung hose. Ayan. Ito, para sahuran ko yung dalawang grab. So, ito yung ginagawa ko, no? Sabi ko nga, pagka itong mga to is puno na, papatay ko na yung motor. So, yung drum dun sa taas, hindi siya napupuno. Pag may sumubra mo na tubig, matatapon lang. So, sayang. Yan. So, ito, madumi kasi yung ilalim ng drum sa taas. Kaya ganyan ang kulay. Pagka medyo maputi na, doon ako nag-start mag-sahod. So, ito tatapon ko na lang ito. So,
balik tayo sa labas. So yung drum natin, mapupuno yun in 40 minutes kasi dati inarasan ko yan. So pagka puno na yung tubig sa drum, sa taas, papatin na natin sila. Ayan. So okay na, bigs na. Yun na, nasolve na yung ating problema mga kabiyahero na. So pwede natin punuin yung drum sa taas para malagyan ng tubig and then hindi na tayo magbubukas ng motor every 2 days, no? So pagka puro na yung mga drum sa maliit na drum sa CR and then yung drum naman sa taas pupunuin natin. Pag okay na, patay natin yung yung motor tapos taas lang natin yung dalawang ball valve. And then pag naubos naman yung tubig sa CR natin, ibababa lang natin yung ball valve na ginawa na kinabit natin para malagyan yung mga yung mga maliliit na drum sa CR. So, 'di ba? Makakatipid na tayo sa tubig at the same time makakatipid na tayo sa kuryente. So, yun, goods yung ating DIY for today. Kung mayroon kayong natutunan at nagustuhan nyo yung video na to, huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe. Ayan. At sa mga bago nating subscriber, maraming salamat po sa inyo lahat. At sana huwag kayong magsawang manood sa ating munting channel. So, yun lang muna hanggang sa huli. Or hanggang sa muli, Kuya Bieres na signing off. Peace out. Bye-bye. Ingat po tayo. Maulan.